Ay, isang mapagpalang araw sa inyo, munting kalaman nga pala. Nako, marami tayong pag-uusapan ngayon, no? Mga haka-haka at chismis ng ilang mga kumukontra sa mga, alam nyo na, siyempre, kapag pinagtanggol nila yung kanilang boss, kanilang amo, lahat na makita nila na ikabubuti ng bansa, hindi maganda sa kanila yon. Tulad na lang ginawa dito kay Libiste, di ba? Kita-kita naman natin, ang ganda ng layunin, di ba? Pero sinisira nila. Bakit? Dahil kasi alam nila baka kakampi ng DDS. Ngayon pag-uusapan natin yan bago yan. No? Pag-uusapan natin itong absuelto si Tebes. Absuelto po si Tebes sa kanyang mas maganda, basahin natin itong balita ngayon dito sa, balita ngayon. Ayan. Ang sabi po dito ni ex-Kong, ano ba, ex-Kombi ko, ex-Kong? Ex-Kong Tebes, inabsuelto ng RTC sa kasong murder. Tapos, teka lang na lang. Pinawalang sala ng Manila Regional Trial Court RTC Branch 15 ang dating Negros Oriental Representative Arnold Tebes Jr. kasama ang dalawa pang akusado kaugnay sa Gurgur case noong 2019. Dito mga kaibigan, di natin pinag-uusapan dito na kakampihan natin si Tebes. Wala tayong pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, kasi may mga lumabas na naman na issue. No? May mga, alam mo kasi tayo, updated tayo eh. Di ba? Talagang napakasarap naging libangan na natin, parang sarsuela nga, ika nga eh. Na updated lagi tayo sa mga nagba-viral at pa-viral pa lang, no? Siyempre minsan ang pinakamasarap na parte sa lahat yung makikisawsaw ka at siyempre alam mo yung kasawsawan mo, ya? Mahirap yung nakikisawsaw ka, nakikisingit ka, nakikibalita ka, nakikiblog ka, hindi mo alam yung binablog mo. Katulad ni Chucky, di ba? Nakasuhan ka tuloy ng 100 million multa. Di ba? 110 million. No, itutulong daw yata ni Libiste pa nagbayad doon sa mga nasalanta na mga flood control. Buti pa, di ba? Buti pa, di ba? Naitulong niya. Oh, hindi ko tulad ng iba diyan, nagsoli ng pera yung Bryce Hernandez yata, pati yung anong ginawa? Asa ba yung pera sinoli? Dapat yun na lang no? Kagaya na kay Libiste, kung magbayad itong si Chucky. ito maiba tayo. Dito po ay lagi tayo updated sa mga bali-balita at magbabayar pa lang. Ngayon, pinalilitaw nila, kaya daw si Tebes pinalaya, marami silang haka-haka, no? Kaya daw mula daw nakausap ni Sara sa kulungan. Dahil niya sa balita nito ni John Vic, ang sabi, pumunta siya kasi 'di ba, maugong na balita na talagang sigurado sila. Oo, na talagang si Sara Duterte daw dumalaw kay Madriaga, 'di ba? Nakakatawa nga eh. Yung Madriaga nakakulong, isang sabi lang paniwalang-paniwala lahat. Ha? Samantala yung iba, may testimony na verified na yung Facebook, nag-post si Saldi, hindi sila naniwala. Hindi ba natin sinabi maniwala sila kay Saldi ko? Nga lang, dapat maging parehas kayo, transparency kayo. Ano yon? Mag-imbestiga muna kayo bago nyo sabihin oo at hindi at tama at mali. Kita? Katulad ng kay Cabral. Alam mo, paulit-ulit na ako sabi sa inyo, paalala eh. Katulad ng kay Cabral Files na meron si Libiste. Pwede bang sabihin natin tama yung hawak ni Libiste? No! Ibangga nyo na meron si Libiste. Para, huwag nyo babakbakan si Libiste. Ganon din naman to eh. Di ba? Itong pangyayari ngayon. Di ba? O ito, Madriaga ba totoo? Porque dinalo. Hindi, ayan o. Pumunta siya si Vice President Sara Duterte roon pero kinausap niya si Arnie Tebes, hindi si Madriaga. O, di pahiya na naman kayo. Hindi alam ng mga BBM vloggers at pati mga loyalista kung saan sila susuot. Yung mga pingtawag natin pag-usapan yan, nagmamasid lang yan mga yan. Inihintay nila magkamali yung dalawa, yung BBM pati yung Sara. Doon sila, kasi iniingatan nila yung boto nila sa 2028, inaalagaan nila. Akala nila mananalo sila, hindi nila alam. Wala na, sirang-sira na sila sa tao. Dahil sa pinagagawa nila ngayon, nakatameme lang, biruin mo. Wala ang ginagawa, matatalino na mga nagpapakilalang matatalino, tapos walang ginagawa sa flood control issue. Wow! Tingin nyo mananalo kayo sa 2028? O, to. Dami kong sinasabi, no? Kasi ganyan talaga eh. Pag alam mo yung istorya, alam mo yung balita, diba? Alam mo, hindi ka nakikitsamba lang, di ba? Alam mo yung nangyayari, alam natin yung nangyayari. Hindi tayo nakakalimot, di ba? O,
Madriaga dinalo sa Tebes. Yung sinabi to ni John Vic, mga kaibigan, ha, marami silang na si Sara daw, yan, si Tebes, kasabot yan, DDS siya si Tebes. Bakit kinausap yan? Ayun na, binibigyan nila issue, kaya siya daw ganyan si Tebes. Kaya daw, eto malala talaga mga utak ng mga to Kaya daw si Tebes na pawalang sala doon sa gurgur na kaso, kinausap daw ni Sara sa kulungan. Ay, teka muna, nakakalimot na naman kayo. Di ba si BBM nakaupo, hindi naman si Sara? Anong kapangyarihan ni Sara? At eto pa, mga plot twist no? Alam mo yung talagang makikita mo na inaapi-api nila si Topacio, no? Si Topacio daw si Topacio, hindi magaling yan. Nakulong nga si Tebes Hindi. Sabi niya sabi nito ni Dr. Richard Eric Mata, no? Yung tumakbong senador. Absuelto si Tebes, magaling si Atty. Topacio, hala, anti-Claire. Siya rin ang abogado ni Libiste. Alaka, Chucky. Di ba? Hindi kasi bakit? Hindi natin siya sabi pinapaboran si Tebes dito. Wala tayong pakialam dito sa kaso ng Tebes. Ang atin lang dito, binibigyan ng issue na naman ng mga hindi dilawan ng mga loyalista. Todo po sila na kahina-hinala na absuelto si Tebes kasi mula na kinausap daw ni Sara sa kulungan. Nagpunta na ata si Sara, di ba sabi ni John Vic, nagpunta kinausap niya si Arnie Tebes, hindi si Madriaga. Hindi alam ng loyalista ngayon, saan sila pupunta? Saan sila lulusot ngayon? Alam mo, hindi nila malaman kung saan, ano ba? Asa ba atin titirahin ng mga Duterte? Di ba? O ngayon, may issue sa ICC ngayon. Ang ICC parang nang lilimos. Tatalakay natin bukas yan. Na ang ICC nanlilimos. Alin yung pinanlilimos? Yung mga, sabi niya ni Harry Roque, 10 months na nakakulong si Tatay Digo, hanggang ngayon wala kayong testigo. Nanlilimos sa mga PNP ng testigo yata. Hindi ko sigurado. Puntahan nyo na lang yung nagtagalog pa yung ICC, marunong pala magtagalog. Base na sila sa Google para magtagalog. Na? Galing Search nyo lang yung ICC na page nila, basahin nyo. Para sila, ang dating sa akin, para sila nanlilimos ng titistigo kay dating Duterte. No? Iba tayo, napapasap ang kwento ngayon, dito kay Tebes, na-absuelto sa gurgur na kaso. Ngayon, pinalalabas nila, kagagawan daw ni Sara, ganyan talaga mga DDS, tontuan naman. Alam mo, wala silang may bato sa mga DDS, yun na lang, no? Hindi eng yung justice sa atin sa Pilipinas. Kakampi daw ni Sara yung mga judge na yun. Talaga? Si BBM nakaupo, nakakalimot naman kayo O talaga walang kapangyarihan si Junior na manguna sa Pilipinas, kaya pakiramdam nyo, hindi nakaupo si Junior. Yan ba? Tanong ko lang. Di ba? Mga kasama? Di ba? O ngayon, malaking, ngayon, sabi ni ito to, saan tayo? Santi Claire, si Chucky. Alam daw niya ang nasa likod ni Libiste. Wow! Sino na naman? Lahat na lang sa inyo, kasi sa'yo, ang hirap sa'yo, Chucky, lahat ng bagay, ikinukunik mo sa Duterte. In-interview ka nakaraan, tinanong ka ng reporter yata, na tungkol sa ang pinaka-period mo Duterte. Hindi ba? Yung maingay si Magalong, sabi mo yata, sabi, bakit di niya ginawa yan sa panahon ng Duterte? Di ba? Napaka-logic, di ba? Nag-iingay yung tao ngayon. Tapos sinasabihan mo, bakit di mo ginagawa yan yung panahon ni Duterte? Bakit mo siya sisingilin? Yung di niya ginawa noon. Gusto mo mangyari ngayon. Tapos na yun nakalipas. Di kasalanan niya ngayon yun. Laging Duterte sinisingit ni Chucky. Mga kababayan. Kaya ito pag-uusapan din natin bago natin tuloy. Isang subscribe muna dyan, no, para mapasarap ang lalong talakay natin dito, no. Alam mo, isa to parang pelikula. Walang katapusan. Para tong series na iba-iba bukas ang palabas. Parang alam mo yung Left 4 Dead? Hindi Left 4 Dead ba yun? Yung Walking Dead, di ba? Parang ganun no? Series, parang bukas iba naman. Parang Doraemon. Wow, series, bukas iba na naman ang kwento. Walang kwentong patutunguhan. Napakasarap series na para nalilibang ka, no? Sabi niya na iba nalulugi na daw ngayon ang mga pelikula. Bakit? Kasi pag ang pelikula, hindi tinatangkilik masyado.
Parang yata, yung mga sinihan yata kumukonti man nanonood ng mga matatanda. Di ba pag sini kadalasan yung mga matatanda, hindi na kumukonti daw. Pinapanood na daw yung mga sarsuela. Kasi nalilibang sila eh. No? Oh, eto nga, maiba na tayo, no? Di, scroll mo natin ng konti dito. Ayan. Oh, Tebes, hindi pa rin makakalaya dahil sa ibang maya. Ito yung sasabi ko sa inyo. May iba pang dahilan si Atty. Topacio siguro kung bakit na-absuelto siya dun sa kaso niyang gurgur sa RTC. Eto hindi pa siya makakalaya. Kaya wag niyo ididi si Sara. Lahat na lang kasi nangyayari sa inyo, yung kabiguan nyo, sinisingit nyo mga Duterte. Di ba? Lagi kayong ganyan. Di ba? Okay, kinukunik nyo sa mga Duterte pag di nyo kinaya. Si Libiste, di nyo kayang butasan. Anong ginagawa nyo? Kinukunik nyo na naman siya sa mga TTS. Ha? Di ho ba? Oh. Oh. To, maiba na tayo dyan. Scroll muna, scroll. Si Sir Jack, wow, asarin natin yung mga basya, natin. Okay, maiba na tayo dito. Dumako na tayo dito kay Libiste. Ayon kay Libiste po, sabi niya, eto hindi magets ni Chucky. Ipapagets ko sa kanya kung ano ibig sabihin ni Libiste dito sa kanya sinabi, no? Sa akin ang dating sa akin pakinggan natin. Wala kayong balak kasuhan? Totoo. Wala daw balak kasuhan yung nagsabi niya. Sino ba siya? Si Boying, di ba? Si Bendalo. Kasuhan? May iba pa bang person na rin kayong balak kasuhan? Si Ombudsman Remulla po ba unang nagbanggit tungkol sa issue sa kumpanya nito? Iginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang kinakasuhan ko po ay si Yusek Dar Castro. Paiya ka tuloy ka, Chucky. Parang bata, naghihimutok. Porkit ba parang gusto niya sabihin, porkit ba kaibigan ni Boying si Ligarda? Hindi mo na parang bata na, bakit ako pinalo mo? Siya hindi mo pinalo. Parang ganoon no? Bakit siya hinuli mo? Bakit ako tinikitan mo? Bakit siya hindi mo tinikitan? Wala kang pakialam. Yung kasalanan mo, linisin mo. Sabi Chucky kay Libiste sabi niya, ni Chucky, mag-focus daw sa kung ano meron si Libiste doon sa solar niya, wag daw mangilam. Parang pinatutunog niya, wag na mangilam sa flood control. Wow, talaga, Chucky? Talaga lang, Chucky, ikaw, sa'yo mo sabihin yan, mag-focus sa ginagawa mo. Dahil yung taong bayan, hinihinta yung accomplishment ng amo mo. Di ba? Kung ano nagagawa. Yun dapat ibalita mo. Hindi ka dapat nangungumpara o tumitira ng sino man, kahit sa vlog. Di ba? Vlog mo yan. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Eto, sabi ni Libise rito, hindi niya kakaso kasi ginagaling niya si Boying. Alam niyo ibig sabihin nito? Pinaliwanag ko na kanina, di ba? Ano ibig sabihin nito? Pagrespeto to, doon sa nawalan sa kanya ng respeto. Kasi, Bendalo, kailan niyo naman si Bendalo, di ba? Bendalo na napapangalan ko, wag na yung pangalan niya, sagwa kasi mukhang si Bendalo, si yes sir, yes sir, si Bendalo, kay hindi niya ginalang si Libiste. Bakit anya? Una sa lahat, nag-aambag ito ng investigasyon. Ombudsman ka, dapat nakikisama ka, lalo ang Pangulo. Gusto na rin ng Pangulo nyo na mabigyan ng mabigyan ng mahuli na kung sino talaga sangkot sa flood control. Di ba yun ang gusto ng Pangulo? Huwag yung sabihin hindi. Yan din. Pero ang ginagawa mo, imbes na ang gawin mo si Libiste, kausapin mo, pumunta ka dito sa ombudsman, parang ginawa nyo kay Gutesa. Di ba si Gutesa nagsalita? Anong sinabi nyo? Pumunta si Gutesa dito. Di ba? Hindi nga lang pumunta. Di ba pinapapunta nyo sa ombudsman? Bakit si Libiste hindi nyo pinapapunta? Na para kasi sensitive to eh. Libiste, ano ba yung meron ka? Hindi eh. Chorus ka agad kayo eh. Hindi. Irrelevant na yan. Bakit mo ngayon yung ginagawa yan kung kailan patay na si Cabral? May ganun pa sila. Ibig sabihin pala, pag buhay pa pala si Cabral, ang gusto nila, bakit mo ginagawa yan, Libiste, kung kailan patay na si Cabral? Bakit? Magagawa ba niya yung buhay si Cabral? Hindi niya magagawa yun. Si Cabral niya mismo hindi magawa. Buhay pa nun eh. Kaya nga sabi na iba, napaganda daw na wala si Cabral dahil nailabas tong Libiste file na to. Yun ang sabi ng chismis, Kaya, paano natin tuloy. Pero ano po reaction nyo doon sa pag-iimbestiga at
na si Yusek Clark Castro kasi ay baka may 15 vlogs na tungkol sa akin Mhm. mula nung Disyembre nung sinabi ko po na meron akong mga Cabral files. At nakakapagtaka po bakit sa daming mga issue sa ating bansa, ako po ang may pinakamaraming mga vlogs mula sa kanya sa nakaraang buwan. O, di ba? Totoo naman eh, di ba? Talagang, ano ba, pinag-utusan ka ba? Kasi naniniwala ang marami Jackie, makinig po kayo Naniniwala po kasi ang marami na kung ano yung sabihin mo kahit sa vlog mo, yun din po ang sabi ng Malacanang. Kaya yung iba po na naniniwala sila na binablog mo lagi si Bilibiste, di Kaya parang ang Malacanang yung inuutos sa'yo. Hindi totoo kasi, di ba? Ano ngayon current ano ka ngayon nakaupo ngayon sa spokesperson siguro makikita din ng ating mga kababayan na ang adhikain ng iba ay ilehis ang usapan at sana maiintindihan niya na nararapat lang na siya ang kasuhan ko dahil siya po ang may baka 15 na episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Ang sabi niya, hindi niya ididemanda. Pakinggan natin si Jackie Na-monitor nyo ho, siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong na itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa ako natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Mhm. Tama po ba ako na tinidemanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo. Napaliwanag ni Leviste yan. Yung sinasabi mo na ibenta yung kumpanya, tama naman. Pero iba yon sa tinutukoy mo. Dalawa kasi yun Isang franchise yata at isang kanya. Parang ganun Complaint po. Panoorin mo yung buong page ni Leviste para maintindihan nyo. Tignan nyo, ikukumpara mo yung sinasabi nito. Ako hindi ako satisfied siya sabi ito. May punto sana to si Claire. May punto siya sa sinasabi niya na opinion niya yung vlog niya yun. Pero ma'am, napanood ko rin yung vlog mo ma'am Mas maganda yung tama si Leviste ma'am Yun lang yun. Ito, oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Mhm. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung daw tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source Tapos ito po, paputol tayo Kita niyo nga sa likod niya, yung Duterte na gano'n. Aba, inadapt ng mga loyalista yan, ika niya, Duterte to, kaya pala Biruin mo yun, politiko kang tao, kilala ka. Ako nga si Duterte ito maniwala kayo si Bongo pala, si Bongo, pumunta dito sa lugar ko, si Bongo. Gumanon si Bongo. Ako nasa City Hall pa ako noon Sa City Hall kasi po, hindi ka po pwedeng basta magsuot ng ibang kulay. Mapupolitika ka. Alam ng mga taga City Hall yan. Sino dito taga City Hall, taas ang kamay. 'Di ba? Pag sa politika, sa City Hall nyo, bawal magsuot, pag yung kalaban nyo pula, bawal ka magsuot ng pula, 'di ba? Mapupolitika ka. Sa City Hall kasi, si Bongo dumalaw. Yung politiko against Bongo. Dilawan sila. Si Bongo tatakbo atang senador. Panahon ni Duterte yun Hindi ko alam paano tatakbo yata. Gumanon si Bongo. Gumanon din lahat kami. Ako gusto ko naman talaga si Bongo. Pati yung politikong ayaw kay Bongo, gumanon din Bakit? Ano ibig sabihin? Kayo sumagot. Kahit yung ayaw na politiko gumanon din, nakiganon din, nakisign din ng Tatay Digong. Bakit? Kasi, una sa lahat, pakikisama yun. At plastikan na rin yun, syempre. Ganyan yun. Eto, namamlastik ba si Leviste? Hindi siya namamlastik. Si Leviste, walang kaaway. Yan, mapapink yan, kung ano yan. Tapos si Lacson, pinuri niya si Lacson. Di ba? Hindi na, kasama niya si Kiko Barsaga, nakaraan, si Eli San Fernando. Di ba? Walang kaaway tong taong ito. Inaaway nyo lang. Ewan ko kung bakit. Wala siyang kaaway, walang kulay si Leviste. Tandaan nyo yan. Di ba? Ganun kasimple yan. Mag-analyze niyan. Hindi porkit agad si Leviste, Tatay Digong na siya. Di ba? Siguro may mga sinabi siya nakaraan na tungkol kay Tatay Digong, is real talk. Na talagang maganda yung serbisyong ginawa Tatay Digong. Maski ako Gusto niyo sabihin ko kung ano yung nagawa ni Tatay Digong? Marami. Gusto niyo rin sabihin ko ano yung nagawa ni BBM? Marami din nagawa si BBM na maganda. Di ba? Totoo naman Wala kasing taon din nakagawa na mabuti sa bayan niya kung siya ay nakaupo. Pero, tanggapin niyo rin pag may sinabing mali at pamumuna. Pag si BBM sinabing mahina, tanggapin niyo minsan.
Diba? Ganun lang yun eh. Hindi ika lahat gusto mo sabihan na maganda siya. Diba? Naman, ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Rimulya. Mm. Doon ang galing eh. Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. Tama, Mhm. tama. So, ako na nag-content na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari Oh. tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. Oh. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise eh. O ano naman, kung ganun nga, kung premise ganun, ano naman kung ganun? Mm. Hindi niya dinidemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang. Ganun na nga ata siguro. Kayo nagsabi niyan. Nagtotoo lang ha. Ang punto nito ni Libisi, ang dating sa akin ha, Sir Libisi, okay lang ba? Ang dating kasi sa akin noon, matalino talaga si Libisi. Bakit? Di ba sabi ko nga sa inyo, ginagalang niya si Boying kahit siya ang nagsimula na magtalakay ng solar na yan. Bakit? Minsan, alam mo, minsan na mas baon sa puso mas baon sa puso ang isang nagpapakumbaba na ginagalang ka pa rin kahit binastos mo siya kaysa sa magalit ka sa kanya. At murahin mo siya. Tandaan nyo yan. Ako, di ba na murahin ako eh. Okay lang, katanggapin ko yun. Galit lang yun eh. Pero yung taong ginagalang pala ako, tapos mababalitaan ko hindi siya nagalit sa ginawa ko, lulubog ako sa kinauupuan ko nun. Hindi ko kaya konsensya ko nun. Ewan ko lang kay Boying kung kaya konsensya niya. Na si Libisti pala tong batang to, ginagalang siya. Tapos nagawa niya pang sa solar na yan, idiin siya. Konsensya ni Boying yun. Ewan ko lang ako sa natural na tao, nakokonsensya yan. Lalo ako, hindi ko kaya yun. Di ba na murahin mo ako, mag-away na tayo. Pero baka, yung taong kausap ko nakaraak na pinagmumura ko, di ba? Ikaw, walang yaka, maganakaw ka. Ginanong ko. Tapos isang araw pala, pinagmamalaki pala ako dun sa baryo. Na, ayan, si munting kaalaman, ano yan, ginagalang ko yan. Nagets niyo ako? Mas nakakaya yun, ma'am, madam, Auntie Claire, mas nakakaya yun. Opo. At hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Okay. So, may ganong question. Opo. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para bagang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this Intindi mo yung 110 million sa makukunin yun. case on him. Kausapin nyo na si Saldi. Kay Saldi Barria lang yata yun. At ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Ilan ba? Ilan? Dapat sinabi mo ko ilan. Dapat, alam mo, pag magsasabi ka na hindi totoo, sabihin mo rin yung tunay. Kami naman, no? Paano kami maniniwala? Kahit pa paano mabigyan mo kami ng, di ba? Ay, hindi totoo 15. Mga 7 lang yun. Dapat ganun. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Libisti Files. Libisti Files, yun na nga yun eh. Ikaw naman pinapaikot-ikot mo. So, bago pa po yun mag-Christmas, kasi nandun na po yung news, so kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala na manisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan nating ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Hindi, ma'am. Wala naman sinasabi, okay naman yung mga sinasabi mo, kahit yung mga komento mo eh. Napanood ko rin naman video mo eh. Okay lang yun kahit si Libisi ayaw mo, pinupunan mo lagi siya. Ang dinimanda lang sinaso na ni Libisi sa'yo, yung fake news mo sa isang bahagi. Panoorin mo yung video ni Libisi, ayoko na mag-explain. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi po sabihin na bilang press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at in-explain ko po. Iba yung pagkatao niya po sa vlog niya, sa pagiging spokesperson niya.
Tanggapin na natin yun, ha? Tanggapin na natin yun. Kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, Tatanggapin namin yun. Magkaiba na yung spokesperson mo sa pagiging vlog mo, ha? Tatanggapin namin yun. Huwag ka magala. ito po, Pero payag ka. Kapag minsan, napupuna ka. dalawa po, kung di ako nagkakamali, dalawa, tatlo lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Gel na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yun. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po, galing po kay Congressman Leviste, sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano ng estado ng solar para sa bayan, na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Umamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So, in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po, kasi pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Remulla, and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up, at alam kong mainit po yun. Kaya na-explain po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po sa kanyang sinabing na divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun? Kung siya mismo po ang nagsabi mo. Sagutin mo na lang sa korte yan, ma'am. Okay, at sabi rin po ni Representative Leviste, malakas din ang kanyang kaso laban po sa inyo. Sa tingin niyo ho ba may sapat? Hindi naman yung mga sinasabi, tama naman ito, papaliwanag ko Tama, napag ko yung iba ni Claire, tama naman sinasabi ni Claire dito Yung mga, pero, banggitin mo yung in-interview si Leviste sa page niya. Puntahan mo, ma'am. Sagutin mo yung sinasabi niya doon partikular. Hindi naman lahat yung sinasabi mo Totoo yan, sinasabi mo yan. Tinalakay mo, kumbaga, yung balita, binilag mo lang, inopinion mo. Pero may mga sinabi ka na sinabi ni Leviste doon, yun ang sasagutin mo, ma'am. Hindi naman marami, hindi naman lahat na sinabi mo, ma'am Di ba? Na ebidensya talaga siya para sabihin na, kumbaga, libelous po ang lahat ng mga nabanggit ninyo. Ako po kasi yung magiging defendant So, syempre sasabihin ko, hindi malakas. Kahit hindi ko pa nababasa. Opo. Definitely, sasabihin ko, hindi malakas. Dapat ma-dismiss yun. Okay. At kayo ho ba amenable na makipag-usap po sa kanya outside court para maayos po ito? O kayo ho ba ay tatayo mismo po bilang abogado nyo rin? O kukuha rin ho ba kayo ng abogado nyo to represent you? Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, Walang sama ng loob sa'yo si Leviste. Walang sama ng loob sa'yo. hindi ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan, Siguro nagalit lang sa'yo sa ginawa mo. Iba kasi yun, ma'am sama ng loob Ibig sabihin, may talagang... sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yun. Di ba? Tutuusin nga, mas libelous yun pero hindi ko na lang din po pinansin. Dahil mali din po yung konteksto sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po, pagka ako'y nagsalita, binabase ko lang din po naman sa mga news at saka sinasabi nila. So, wala po tayong mali siya kung ano man po ang ating kinokontent dyan. Kung sinong tatayong abogado, ako po, tatayo para sa sarili ko. Alright. At sa ibang usapin naman po tayo, ma'am, na-validate na po ba yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na nagbigay raw ng false ghost flood control data si former DPWH Secretary Manuel Bunoan para mapahina daw yung investigasyon sa anomalya ng flood control? Pirmado daw kasi ito ng dating kalihim. Actually, ina-update pa namin yan, bine-verify pa po at nakausap naman din po natin si Secretary Vince Dizon. Kailangan po talaga i-update kung ano-ano mga
sinasabi na proyekto na iniba yung mga coordinates para mahirapan na mag-imbestiga. Mhm. Maganda po talaga maimbestigahan yan dahil kung ito'y kung sinadya po ito, napakalaki pong responsibilidad po yan. Mhm. Ni dating DPWA Secretary Manny Bonoan. Meron pa hong mga kadagdagang tanong, aking Yan pa, isa pa yan si Bonoan eh. Ewan ko mapauwi yan. Yan dapat inaasikaso nyo, ma'am. Alam ko hindi mo trabaho yan. Diba? Baka sabihin mo sa amin eh, bakit ko asikaso si Bonoan, hindi ko naman trabaho yan. Kung sabihin ko sa'yo si Libiste, yung solar na, hindi mo rin trabaho yan. Diba? Trabaho mo bilang vlogger siguro. Oh. Pero sana nagbablog ka na naman, sabi ni Libiste, i-vlog mo naman yung mga tungkol sa flood control. Diba? Napakadali naman yun eh. Tayo, Ma'am Claire, magkakakampi tayo lahat dito. Ewan ko ba bakit kayo ganyan? Diba? Yung mga, bakit Chara? Huwag ilabas nyo yung mga DDS, ilabas nyo muna yan, mga kulay. Kasi talagang malaking alitan yan eh. Ilabas nyo muna si Tatay Digo dahil napunta dyan, di. Itong flood control issue na to, tayo lahat dito magkakasama, magkakaibigan. Pero yung paghuli kay Tatay Digong, ay talagang hindi magkakaibigan yon, siyempre. Pero pagdating sa taong bayan na, sila na ang nasasangkot, magkakaibigan tayo dito. Si BBM, okay, sige. Makikisama tayo. Kumbaga, tulungan natin si BBM. Tulungan mo rin. Tulungan nila business si BBM. Kami rin tulungan. Kaso nangyayari, minamasama kami na hindi namin alam kung mga bayarang vloggers ba yon. Na sinisira sila business, sinisira lahat ng lumilitaw. Si Marcoleta sinira nila. Maglalabas ng katotohanan, ayaw nila. Pagpapunta sa Big Fish, talagang tinaharang nila. Bakit ganun? Akala ko ba transparency, walang kamag-anak. Di ba? Hayaan mo pumunta yung investigasyon kahit sa kamag-anak ni BBM. Kasi kung talaga wala silang kasalanan, lilitaw ang katotohanan. Tama, mali. Di ba? Ako si BBM, nasasangkot si pinsan ko. Pababayaan ko, sige, go. Ako si pinsan. Sige, okay, imbestigahan nyo ako. Transparency! Di ba? nasira. Tapos sabi ng ibang vlogger, hindi po pwede, baka madiin yan eh. Ano madiin? Kayo nga nakaupo ngayon eh. Ma'am. Good morning po, Yusek. Sabi po ni Congressman Libiste, this is a political thing. Ito rin yung ginagawa sa kanya kasi pinupunan niya yung administrasyon. Ano pong reaction niyo rito? Kung ito na may Hindi niya pinupuna administrasyon, mali yun. Wala pong ganyan sinabi si Libiste. Si Claire lang po ang pinaano niya. issue na po, sabi niya po, hindi na po ito nag-ooperate as early as 2022 at ipso facto na revoke na po. Tingin ko kung 2022 pa po yan, an issue na rin po yan in a way dahil kailangan niya po i-inform ang Congress na ito yung nakasara or hindi na po gumagana or Bakit kasi yan ang pinapakilang mo yung solar na yan? Negosyo yan eh. Ano ba alam mo dyan, ma'am? Nag-search sabi niya ni Libiste, nag-research po ba kayo? Ba? hindi po pwedeng basta na lang na hindi ka nag-operate tapos hindi mo inform yung Congress na nagbigay sa'yo ng prangkisa. So issue po yan. So hindi naman po ibig sabihin na kapag ikaw ay kino-call out sa iyong responsibilidad dahil inamin naman po niya na yung solar Philippines, pati po ito solar para sa bayan, ay kanya. Although sinabi nga niya po sa interview, dinivest niya. Nag-divest na po siya dito. So, dapat malaman natin ano ba yung totoo doon. Kasi totoo ba na sa iyo pa rin? O totoo ba na Ma'am, wala tayong pakialam kung sa kanya o hindi yan, ma'am. Ang pinag-uusapan dito, ma'am, yung issue ng kanyang Cabral Files. Napaghahalataan po kasi tayo eh. Di ba? Yung Cabral Files po ang issuehan natin, wag yan. Kung alam ba, sige, pwede mo isingit niya kasi vlogger niya, asa vlogger ka. Sana isiningit mo din yung flood control na hawak niya na Cabral Files. Yun ang mahalaga, ma'am, eh. Yun ang pinag-uusapan dito eh. Kaya nagagalit sa'yo yung ibahin, di ba? admission niya yun eh. So, hindi ito pamumulitika. Kailangan din po kasi itong malaman ng bayan. Kailangan din po siyang managot kung dapat siya may panagutan sa kanyang obligasyon dahil kung di tayo nagkakamali, nadinig ko po kay Secretary Gary, parang 12,000 households ang naapektuhan po nitong Bakit mo tungkulin niya? Ano ka ba? Di ba? Concern ka na ngayon na dapat panagutin yan? Bakit yung ibang mga may sala hindi ka ginanyan? Dapat inaasahan namin yung mga dapat imbestagahan, magsalita ka rin. Hindi lang si Libiste. Bakit si Libiste? Tanong ko sa'yo, bakit si Libiste lang?
Pagsalitain mo rin yung iba. Pwede kay Duterte, sige bala, kung kay Sara, kay Kapulong. Yung iba rin, lahatin mo rin. Concern siya eh. Dapat may mas concern ka yung issue ngayon, ma'am. Di umanong pag-deliver ng kanyang obligasyon. Yusek, may tuturing bang threat sa administrasyon itong si Congressman Diviste? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman tuturing threat yan eh. Yung kanyang hawak, threat yun sa mga tatamaan. Hindi ba nakuha? Pwedeng tamaan doon kung sino sa pangalan doon. Na itutugma sa meron si Beans. Kaya nga magharap-harap dapat sa Blue Ribbon, mas maganda eh. Kasi kung siya magsasalita at mayroon naman po siyang ebidensya, makakatulong siya sa gobyerno. Yun na nga ginagawa niya eh. Tumutulong siya sa gobyerno eh. Bakit? Porkit ba walang ebidensya, hindi siya pwede tumulong? Anak ng teting naman yan. Diba? Pero kung siya magsasalita at puro insinuations lang at walang matibay na ebidensya, Ma'am, hindi po porkit walang matibay na ebidensya, hindi na pwede magsalita, ma'am. Tandaan mo, ma'am. Ma'am, may video, may CCTV. Sa Cabral Files yung kinuha niya, hindi Libiste file. Cabral Files yun. Ibig sabihin nun, ma'am, yun na mismo pwede maging ebidensya kung mapapatunayan yun sa investigasyon. Hindi ho ba? Parang gusto mo nilalagyan mo po ng pamantayan yung isang tao na kailangan pagtutulong kailangan may ebidensyang hawak. Hindi ganun. Ako, paano pala ako? Wala akong ebidensyang hawak dyan. Hindi pwede akong tumulong? Pwede akong tumulong. Di ba? Kung ako ay isang politiko dyan, public servant ako. Maski ikaw, wala ka naman ebidensyang hawak, di ba? Pwede kang tumulong. Alin yun? Yun lang pakiusapan mo yung mga imbis na yung vlog mo kay Libiste, pakiusapan mo yung mga politiko na, o yung mga pinangalanan naman dyan, huwag makapalang mukha, paliwanag yun naman, ganun. Diba? Tumulong ka na kahit konti eh. Naintindihan nyo? ayun po, medyo makakasira po talaga siya sa tamang pag-iimbestiga. Baka Walang tamang pag-iimbestiga, hindi pa nga sinisimula. Nung namatay si Cabral, lumabas yan, dapat doon pala nag-imbestiga na. makagulo po. So, Anong tamang imbestiga? sana po kung siya'y maglalahad ng anuman, dagdagan niya na ng ebidensya. Titing naman para talagang, paano makaka-ebidensya? Hindi niya pinakikinggan kung ano meron siya. Ito naman, Diba? Sabi rin po ni Congressman Diviste, civil complaint lang yung sinampa niya dahil ayaw daw po niya kayong makulong. Ano po masasabi niyo roon? Salamat. Ayaw niya makulong. Mabait pa si Libisi sa'yo eh. Pero magmumulta ka 110 million. No, sabi ni Libisi na, okay, lahat ng aking sinabi, panaginip ko lang lahat yan, ma'am. Nanaginip lang ako kagabi, kinuwento ko lang. Okay? Paalam sa inyong lahat.